binibigay ko ang papuri sa Panginoon sa oras na ito. At binabati ko po ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na po yung mga bumubuo ng program ito. Sa mga jail wardens po na sila po ang ginagamit ng Panginoon para tayo ay makapag-ministro sa lugar na ito. Amen? At maraming salamat sa Panginoon dahil siya po ang may hakda ng lahat. Amen? So, magandang oras kasi magkakaiba po tayo ng oras. Ngayon, sa iba is gabi sa kanila, sa amin dito is madaling araw. Last 3 po ng umaga dito sa Europe, Paris. Sa Pilipinas ay umaga. Kaya purihin po ang Panginoon at sa ating pagpapatuloy, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, mapagpatawad at makapagin na Diyos na aming sinasamba. Maraming salamat sa oras na ito na iyong binigay upang sa gano'n ay bigyan ka namin ng papuri sa aming gagawin na ito sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Dalangin namin na mangusap ka sa amin dahil alam namin na hindi po namin magawa na ipaliwanag ito kundi kami lamang po ay buong puso na nagpapagamit sa iyong Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagkilos sa oras na ito at maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Okay, so ang topic po natin ngayon ay ang pagkatakot sa Panginoon. Alam natin na may dalawang uri ang pagkatakot. Isa ay fear of man at ang isa ay fear of the Lord. Pero ang tatalakayin po natin ngayon is ang fear of the Lord o kaya pagkatakot sa Panginoon. At ano nga ba ang pagkatakot sa Panginoon? Ito ay isa sa espiritu ng Panginoon na ating matatanggap kung ito ay mapapasa sa atin kung tatanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay ng buong puso. Kaya yan po at tingnan natin sa Biblia kung ano nga ba ang nagagawa ng pagkatakot na ito sa Panginoon at kung bakit ito ay kailangan o kaya natatanggap natin ito kapag may encounter natin ang Panginoon. So, sa Psalms 19 verse 9, ito ay sa Salmo, sa Tagalog. Okay, sabi niya, the fear of the Lord is enduring forever. Yan ba yun ano niya? Pwedeng basahin ko sa Tagalog. Kaya sabi niya dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Kaya ito po ay ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Kaya ito ang isang nagagawa ng pagkatakot sa Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging dalisay. Kaya niya ibibigay ito na espiritu sa atin, ang pagkatakot sa Kanya, kung ating tatanggapin siya sa ating buhay. Amen? Kaya makita natin dito na ito pala ay mabisang gamot sa bawat tao. Amen? Dahil ang titingnan ng Panginoon sa atin is ang ating puso. Maaaring sabihin natin na, alam ng Panginoon ang ating puso. Yes, 100% na alam niya. Ang problema kung ang puso natin ay hindi para sa Kanya. Kaya yan po gusto ng Panginoon na tayo ay maging dalisay at maging totoo ang puso natin sa Kanya. Hindi natin madaya ang Panginoon. Alam niya ang lahat. Kaya ito po ay libre. Regalo po ng Panginoon ito sa atin. At mapapasa atin lang ito kung ating tatanggapin ng buong puso ang Panginoon para tayo ay magkaroon ng
Espiritu ng Panginoon na ito. Okay, para maging dalisay ang ating puso. Kaya, hindi po problema pala na kahit na isang tao ay napakarumi ng kanyang puso. Kung tanggapin niya ang Panginoon sa kanyang buhay, ng buong puso ay magiging dalisay ito. Ito ang nagagawa ng pagkatakot sa Panginoon. Kaya marami tayong matututunan sa Biblia, pero ito po ang aking nakita na tunay nga na masasabi ko na ako rin po ay naging masama. Kaya nga naging marami akong naranasan na paghihirap sa buhay dahil yun po yung mga bunga ng hindi maganda ang nasa loob o hindi maganda ang puso. Pero pag maganda ang puso, ay magiging maayos ang buhay. Kaya yan po ang isa. And then ang pangalawa is sa Proverbs 16:6 o kaya Kawikaan. Sabi niya na kung minamahal natin ang Panginoon ng may katapatan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kung may takot tayo sa Kanya ng may paggalang, makakalayo tayo sa kasalanan. Kaya ito ang isang nagagawa ng pagkatakot sa Panginoon. Ito ay naglalayo sa atin sa kasamaan o kaya sa kasalanan. Alam ko na lahat siguro naman ng mga tao ay ayaw sa kasamaan, ayaw na magkasala. Hindi natin gusto na tayo ay nagkakasala. Pero kung wala ang espiritu na ito sa isang tao, ay hindi po na iiwasan ang magkasala. Kaya ganito po ito po ay isang bunga ng pagmamahal sa Panginoon. Kaya ulitin ko, hindi natin pwedeng dayain ang Panginoon or hindi natin siya madaya. Nasasabihin natin na mahal natin siya na wala tayong pagkatakot sa Kanya. Kaya ibig sabihin, kung mahal natin ang Panginoon, ay may takot tayo na gumawa ng kasamaan o kaya gumawa ng kasalanan, yung hindi niya gusto. Dahil gano'n naman ang pagmamahal, di ba? Kung mahal natin ang isang tao, ayaw natin na gumawa ng hindi niya gusto. Kaya ganyan po ang Panginoon din. Kaya niya binibigay ito, ang Espiritu na ito, upang sa ganun ay maiwasan natin ang magkasala o kaya gumawa ng kasamaan. Kaya may example ko dito na pwede natin basahin. Marami tayong makikita ng example, pero ito ang isang nakuha ko na laging nasa puso ko rin. Sa Exodus 1, chapter 15, verse 17. Sabi niya dito, pagkatapos sinabi ng hari ng Ehipto sa mga Hebreyong kumadrona na sina Shipra at Puwa, kung magpapaanak kayo ng mga babaeng Hebrew, patayin ninyo kung lalaki ang anak, pero kung babae, huwag ninyong nang patayin. 17. Pero dahil may takot sa Diyos ang mga kumadrona, hindi nila sinunod ang inuutos ng hari. Sa halip, hinahayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Kaya ito po ay nung panahon ni Moses. Ito, nung siya ay ipinanganak. Nung panahon na yon, yung hari sa Egypto, Pharaoh, ay ayaw niya ang mga lalaki. Ayaw niyang mabuhay ang mga lalaki na may ipapanganak. Kaya nagbigay siya ng utos na patayin lahat ng mga midwife, ang mga lalaki na ipinapanganak. Pero nang dahil sa takot nila sa Diyos, yung mga midwives na yung mga nagpapaanak,
ay hindi nila sinunod, hindi nila nagawa na patayin yung bata. Kaya makita natin dito na kahit na sino pa man ang nag-uudyok sa atin o nag-uutos sa atin na gumawa ng kasalanan, gumawa ng kasamaan, kung may takot tayo sa Diyos, ay hindi po natin magagawa. Dahil ang banal na Espiritu lamang ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan upang hindi gawin ang kasalanan. Kaya, yun nga yung nasa Biblia din niya, nasabi niya na hindi po natin kaya. Kaya, binibigay ng Panginoon ang kanyang Espiritu upang sa ganun ay maiwasan natin ang magkasala. Ako rin po ay maraming naranasan ko po na nagpa-abort ng ilang beses na akala ko ay ako ay Kristiyano. Pero sa salita lang, wala. Sa isip lang. Walang totoo, hindi totoo yung aking puso sa Panginoon. Kaya ko nagawa yung ganun, na magpa-abort. Kaya sa example na binasa natin, makikita natin na kahit na sino pa yung nag-uutos doon sa midwife, ay hindi nila kayang gawin ang kasamaan dahil sa tulong ng Santo Espiritu na fear of the Lord. Kaya, ganon din sa atin. Kaya, sino ba ang nag-uudyok na gumawa ng kasamaan ng isang tao? Is ang diablo. Pharaoh is, siya po yung pinakamataas doon sa nung panahon na yun. Pero, kahit po na kahit po na mataas siya, pero nang dahil sa takot nila sa Diyos ay hindi nila kayang gawin. Amen? Kaya ganyan din po sa atin, kahit na sino ang nag-uudyok sa atin, ang demonyo, dahil ang demonyo naman ang gustong sumira sa buhay natin. Gusto niya na gawin natin gusto niya na tayo ay gumawa ng masama. Gusto niya tayo na magkasala sa Diyos. Ang diablo po ang nag-uudyok niya at ginagamit lang niya ang mga tao. Pero wala pong magagawa ang demonyo kung tayo mismo na ay gagamitin natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na ito. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, ay, ganito, si ganyan, si ganito, si ganyan. Hindi pwedeng lagi na lang tayong nagtuturo kung sino. Dahil kung talagang nasa atin ang Santo Espiritu, ay kaya natin kaya natin na i-resist kung ano yung utos ng diablo. Okay, kaya yan po yung mga nagagawa ng Espiritu ng Diyos na fear of the Lord, ang pagkatakot sa Diyos. Kaya nasabi ko na ito ay mabisang gamot. Kasi may isang magulang kasi dito na nagsabi, kung mayroon nga lang gamot sana na pampatino ng tao, ay bibilin na kahit na sinong bansa, o anong bansa o kaya sinong pinakamayaman na tao, kahit na yan ang pinakamahal na gamot, kahit siguro milyon-milyon, ang halaga ng gamot na pampatino ay bibilin ng gobyerno o kaya bibilin ng isang tao. Pero wala tayong mabiling gamot na gano'n na ginagawa ng tao. Or, kundi ang nakakagawa lang yan is ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Kaya ito po ay kailangan talaga natin. At napakabuti po ng Panginoon dahil ito po ay libre at ito ay Kanyang ibibigay kapag tayo ay buong puso na tanggapin siya sa ating buhay. Okay, so ang isa na sinulat ko dito is na nagagawa ng Espiritu na ito
is ang nag-uudyok sa atin na tulungan ang mga tao upang manumbalik sa Diyos. Ito ay makikita natin sa 2 Corinthians 5:11. 2 Corinto, sabi niya sa Tagalog. Kaya sabi niya dito. Kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, ginagawa namin ang lahat para mahikayat ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at umaasa akong alam din ninyo ito. Kaya ito po ang sabi ng Biblia na kapag nasa atin ang Espiritu ng Panginoon na ito, ang pagkatakot sa Kanya, ay ito po ang mag-uudyok sa atin na tulungan ang mga tao upang manumbalik sa Diyos. Dahil alam natin na ang tao ay nilikha ng Diyos ng Kanyang ayon sa Kanyang kabanalan, in His image and likeness. Tayo ay nilikha ng Panginoon na mabuting tao sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Pero dahil sa Diablo ay naging makasalanan ang tao. Kaya nalayo sa Diyos. Naputol ang relasyon ng Diyos sa tao dahil sa kasamaan, dahil sa kasalanan. Dahil sa udyok ng demonyo na sinunod ng tao ang kanyang kagustuhan, ayon, nagkaroon na ng naputol ang relasyon ng tao sa Diyos. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao, ay gumawa siya ng kaparaanan upang manumbalik ang mga tao sa Kanya. Ayaw niya na may mapahamak, ayaw niya na may mapunta sa impyerno. Kaya gumawa siya ng kaparaanan upang manumbalik ang mga tao sa Kanya. Kaya ang problema is ang kasalanan. Okay? Kaya para maputol ang kasalanan na yan at manumbalik ang tao sa Kanya, ay ito po, binigay niya ang Espiritu na ito na fear of the Lord upang sa ganun ay magkaroon ng ang tao ng magkaroon ng tao na para siya ay manumbalik na siya ay mahalin. Ano? Kaya yan ang gusto ng Panginoon na katulad ngayon, yan ang ginagawa natin. Amen? Marami tayong pwedeng pag-usapan, sana, di ba? Kapag nagkakasama ang mga tao, marami pwedeng pag-usapan yan. Pero dahil sa Espiritu ng Panginoon na ito, ay ito ang ating ginagawa. Ito ang ating pinag-uusapan kung paano tayo manumbalik sa Kanya. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon na kahit na makasalanan ng isang tao, inaantay niya pa rin na ito ay manumbalik sa Kanya. Na sabi ko nga, katulad ko, na ang dami kong nagawang mga kasalanan sa Panginoon. Pero nang dahil sa pagmamahal niya, ay ito, ngayon, hindi na yung kung ano-ano ang ginagawa. Ay noon, grabe ang ang lumalabas sa aking bibig. Mga swearing, yan, mga green jokes na tinatawag na parang ang sarap-sarap na bigkasin. Akala natin ay okay lang. Pero ang sabi ng Panginoon, iwasan natin ang mga filthy language. Yung mga mag-swear, yung mga kung ano-ano dyan na pagbibiro na hindi naman nakakatulong sa ating kaligtasan. Dapat ang lumalabas sa ating mga bibig, dapat ang ating ginagawa ay ang makatulong sa bawat isa na tayo ay manumbalik sa Panginoon para lahat ay maligtas. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Kaya
kahit na nasaan man tayo, kung nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, ay pwede na pag-usapan natin na yung to encourage one another, hikayatin ang bawat isa. Hindi lang po yung nasa labas or hindi lang po yung nasa magandang buhay, kundi sana lahat tayo ang dapat nating gagawin ay ang hikayatin ang bawat isa na manumbalik sa Panginoon. Kaya yan po ang at ito ay nagagawa lang natin ito, magagawa lang natin ito kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, na ito ay ang fear sa Kanya, ang pagkatakot sa Kanya. Kaya ulitin ko, hindi po natin pwedeng madaya ang Panginoon na masasabihin natin na, oh, kilala ko naman ang Panginoon, alam ko ang Panginoon, tinanggap ko siya. Pero ang buhay naman natin ay hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya binigyan ng Panginoon ito sa atin upang sa ganun ay kapag nasa atin na natanggap natin sa ating buhay, ay ito po ang magagawa ng Espiritu na ito sa atin. Kaya sa ngayon, hindi po problema kung ano man tayo, maging sino man tayo. Kung ito ay maging buong puso natin na isabuhay o gawin o tanggapin ang Espiritu ng Panginoon na ito sa atin. Kasi kapag nasa atin ito, yun, ang una is magiging dalisay po ang ating puso. Kaya kahit na anumang pagsubok ang ating madaraanan, ay magiging tapat pa rin po tayo. Kasi kasalanan ng tao kung ano yung kanyang ginagawa na masama. Ang kasalanan natin ay kung ano yung magiging response natin sa sitwasyon na yan. Halimbawa, kapag may nang-aasar sa atin, problema niya yun. Diba? Pero ang problema mo, kung ano maging reaksyon mo. Kung papatulan mo siya, kung hindi. Pero kung dalisay ang puso mo, ay hindi ka papatol. Diba? Alam ko na sa sitwasyon, lalo na sa mga kapatiran na nandyan, mga PDLs, is alam ko na sa lugar na yan is napakaano po na tayo ay mag-test or maging ano yung ano natin. But ito po, kahit na nasa anong lugar tayo o sitwasyon, kung nasa atin ang Espiritu ng Panginoon na ito, ang pagkatakot sa Kanya, ay hindi po magiging hadlang po ang sitwasyon sa atin. Kaya yan po, para maging maiwasan natin ang magkasala sa Panginoon, is kailangan na nasa atin po ang Espiritu ng Diyos na ito. At ang isa is, kahit na nandyan kayo, ay pwede, kahit na kayo lang dyan, hindi let's encourage one another. Ikayatin natin ang bawat isa, magtulungan tayo. No? Kami rin dito, siyempre madaling araw dito, sarap matulog sana, masarap na maraming pag-uusapan. Pero dahil sa Espiritu ng Panginoon na ito, iyon po ang nagagawa ng Panginoon. Kung bakit nagagawa namin na ganito, na magsakripisyo, ibigay ang oras namin na ito, ay dahil sa pagkatakot namin sa Panginoon, sa aming pagmamahal sa Panginoon, sa aming respeto sa Panginoon. At ganun din dapat ang magiging bunga nito sa bawat isa sa atin. Pag may dalaw kayo, hindi yun din ang gawin ninyo kung sino yung mga nakakausap natin. Nung manampalataya ko, ay ganyan din ang ginawa ko
Gumawa ko ng voice tape, sumulat ako sa mga kaibigan, sa mga kapamilya ko. Kaya kahit na malayo ako, wala pa noong mga video call, is ginawa ko, sinabi ko na in-encourage ko sila na kailangan pala natin na manumbalik sa Panginoon. Hindi lang po kung ano yung mga pinag-uusapan namin, kundi ang pinaka-importante is masabi natin, ma-encourage natin ang bawat isa na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya ito po ang mensahe na inilagay ng Panginoon sa akin, na I believe na kailangan natin ito, ang Espiritu ng Panginoon, na fear of the Lord, upang sa ganun ay patuloy na tayo ay magkaroon ng dalisay na puso at malayo sa kasalanan, sa kasamaan, at manghikayat na manumbalik tayo sa Panginoon. Kaya tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na aming sinasamba, mahabagin at tagapagligtas namin, maraming salamat sa mensahe na ito, sa iyong salita na aming nabasa, napakinggan. Dalangin namin na complete this message sa buhay ng bawat isa sa amin upang sa ganun ay may patupad ang iyong kalooban sa amin, sa bawat isa na kami ay maligtas. In Jesus' name we pray.